Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. This is our God. Sing ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God.
matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Sing, ayo, 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 ah. 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 You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. 'Cause You are good, You're good. Oh, oh. 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 Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. 'Cause You are good, You're good. Oh, oh. 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 You're never gonna let me down. And you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. And you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. And you're never gonna let me down. You're never
you're never gonna let me down. And you're never gonna let me down. Cause you are good, you're good, oh, cause you are good, you're good, oh, cause you are good, you're good, oh, cause you are good, you're good, oh. Ang araw mga kapatid, lalong-lalo na yung mga nanay na nakikinig sa kanilang mga tahanan, happy Mother's Day. No? As Christians, we're here to worship the Lord and also to honor our mothers. We love them, right? Sila po ay ating pinaparangalan sa araw na ito at sa mga iba, napatay na ang mga magulang ng mga nanay nila. How we wish na narito rin sila. Pero sila rin ay ating pasasalamatan despite na sila ay wala na po sa atin. Hindi na natin sila kapiling. Dapat lang na sila po ay atin pa rin i-honor. Ito po ang nakalagay sa Exodus 20 verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. No? Kitang-kita natin, no? Ito ay isang utos. No? This is not an option. No? Even Jesus honored Mary, who is a wonderful role mother of all mothers. No? Sabi nga, yung batas na ito, yung utos na ito ay, kung ito matatandaan, ay pang-apat sa tinatawag natin 10 utos ng ating Panginoon. At ito po ay nabanggit, no, several times in the Old Testament and was repeated in Ephesians 6 verse 2. No? And sa atin nga pong pagkakaalam, no, ang Leviticus ay nagsabi din, no, na pag ang isang tao ay kinurse ang kanyang mga magulang, he shall be surely put to death. Ano, ganun ka laki ng pagpapahalaga na binibigay sa atin ng ating Panginoon, no, sa pagbibigay galang sa ating mga magulang, lalo-lalo na ng ating ina, no? Very important. Bakit kaya, no? I really believe that God wants family, no, to be an example or a representation of His purpose for humanity. No, kung ating pong hindi pa natatanto, no, God or Jesus Christ has emerged. No, siya po ay nagpakita o siya po ay ipinanganak sa isang pamilya. No? Ganun kahalaga ang pamilya sa ating Panginoon. No? At in fact, no, yung relasyon natin sa Kanya ay tinatawag din na relationship of a family. Siya po yung ating ama at tayo po ang Kanyang mga anak. No? And whatever we do with our parents, no, ay parang ito po'y halimbawa, no, kung paano natin din tratuhin yung ating Panginoon. So magbabago ba ang ating pagtingin o pagtrato sa ating mga magulang, lalo na sa ating ina, kung ang kaharap natin ay ang ating magulang sa langit ng ating, of course, na ating Diyos Ama
na nakatira doon. Amen po ba? No, but let us concentrate on mothers because this is Mother's Day. No? Ano po ba talaga ang mga roles ng mother? No? I have seen from one of my research no in the internet no ito daw yung mga rules ng mga mothers. First, that motherhood is a permanent job, no? Hindi siya part-time, no? Hindi siya casual job, no? It is a permanent job, no? The moment you become a mother, no? Ito po ay nagsisimula na at hanggang ikaw ay mamatay, no? Ganun ka-permanente ng trabaho na ito ng isang ina. The successful applicant must be prepared to work hard. Dapat masipag, no? Kasi kung hindi masipag, no, anong example ang atin pong ibibigay sa ating mga anak? No, the workplace is often a challenging and chaotic environment. No, lalong-lalo na pag maliliit pa yung mga anak, no? Talagang kalat dito, kalat doon, di ba? So you must be prepared for that. Those who wanted to be mothers, lalong-lalo na yung mga single ladies natin diyan, ano? Fourth, applicants must possess excellent communication and organizational skills and be willing to work variable hours, which will include evenings and weekends and frequent 24-hour shifts on call. Wow, no, di ba? No, walang pinipili na oras ang pagiging ina. Kahit madaling araw, pag nagising si baby, ay kailangan pa rin gumising ng isang ina, hilehin, inumin ng gatas, no? Whatever the needs of the children, ito po ay kanyang binibigyan ng lunas. Ganun ang isang ina. No? Must be willing to be hated, at least temporarily, until someone needs discipline. Wow. Diba? Ganun, ano? Sometimes, pag nasaktan tayo ng ating mga magulang, hindi ibig sabihin na gusto nila yon, no? Kailangan nang nila gawin yon, di ba? Para tayo po ay matuto. To the point na sometimes, hate na natin ang magulang natin dahil dyan, no? Pero it should not be, no? Dahil ginagawa lang ng magulang kanilang obligasyon bilang nagbibigay ng disiplina sa kanila. Must be willing to bite tongue repeatedly. No, ano ibig sabihin noon? Dapat tayo pong mga magulang ay mas may mapagtimpi, no? Kagatlabi na lang, no, kung hindi talaga mapipigilan, no? Must be willing to accept and do anything and everything as needed. Ganun ang isang magulang, gagawin ng lahat, no? Gagawin ng lahat kahit ano pa man ito, no, para sa kanilang pamilya. No? What should be the attitude and demeanor of a parent or a mother? Must always hope for the best but be prepared for the worst. Ganun po lagi, laging positive. Pero hindi pinababayaan din ang worst thing. No? Siya po ay tumutulong para yung worst ay magiging isang mas magaang na sitwasyon. No? What would be the promotion prospects of being a parent or being a mother? Wala. No? Walang promotion. Your job is to remain in the same position for years. Mother ka lang, mother ka pa rin, no? Without complaining, constantly retraining and updating your skills so that those in your charge can ultimately surpass you. Pwede kang ma-promote grandmother, pero ganun pa rin ang role mo. Lagi kang constantly restraining, no? At patuloy na paunlarin ang iyong kakayahan for your family. No? Wages and bonuses, wala naman sweldo ang pagiging ina. Job satisfaction is what you hopefully receive. No? Pag nakikita mo na naging matagumpay ng iyong mga anak, no, yun na po ang inyong rewards. No? Benefits, while no health or dental insurance, no pension, no tuition, reimbursement, no paid holidays, and no bonuses are offered. This job supplies limitless opportunities for free hugs, for life, if you play your cards right. Diba? No? So isang kiss lang, no, ay nawawala na, no? Lalo na pag ang trabaho ng tatay, trabaho ng nanay ay mahirap, pag uwi,
pag ang anak ay malambing, lahat ng pagod ay nawawala. Amen po ba? No? Nawawala ang lahat ng ito. No? But don't you know na sa Bible may isang chapter, no, na allocated solely for mothers, no? Alam ba natin 'yon? Ano? Ito po ay matatagpuan sa Proverbs 31. No? How I wish na mayroong Proverbs 32 para naman sa mga husband. No? Pero ang Proverbs ay hanggang 31 lang at ang nakalagay doon ay patungkol sa ulirang asawa. Patungkol sa isang wife na exemplary, no? Sabi nga ng iba, no? Impossible standards. But of course, with God, no, we can do anything and everything. Yun po ang tatandaan natin, no? With God, it may seem impossible, pero pagkatiwala natin sa ating Panginoon, ma-achieve natin, no, ang kagustuhan ng Panginoon na tayo po ay may isang ultimate, no, at isang magandang halimbawa na asawa sa ating mga husband, no. Ito po ang nakalagay doon, no. Kung inyo pong marapatin in Proverbs 31, babasahin natin, mahirap makakita ng mabuting asawa, no. Higit sa mahamahaling alahas ang kanyang halaga, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Sa pagpapatuloy ganun may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hating gabi nakikitang nagtiyatyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at umahabi ng saling damit, matulungin sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan, ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya purihin ng bayan. Yan. Karapat-dapat siyang purihin, dapat siya sa papuri ng bayan. Yan ang babae o yung nanay na dapat tularan. Siya ang nanay na dapat tularan. Now from this passage, no, ay makikita natin dito yung tatlong punto na gusto kong i-share sa bawat isa sa atin. No? Una ay ang the works of our hands. Yung mga ginagawa na dapat ng isang ina. Secondly, the wisdom she speaks.
And thirdly, the love her heart speaks. So isa-isahin po natin, no? Ano po yung una doon? No, the works of her hands. No? Kung makikita po natin or nabasa natin, narinig yung passage natin, ito po yung mga ginagawa ng isang ideal o isang kahangahangang may bahay na may takot at may pagmamahal sa Diyos. Una, naghahabi. Walang tigil sa paggawa. Halos di nagpapagawa o paghahabi ng damit, sapin at iba pa, no? Walang tigil sa paggawa at paghabi ng damit, sapin at iba pa, no? Sipag, no? So ibig sabihin, ang isang ina ay dapat masipag, no? May ginagawa, no, para sa kanyang sambahayan, kumikilos, no? Kumikilos. Secondly, namimili. No? In verse 14, nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. No? It speaks of perseverance, pagtitiis. Biruin mo yan, no? Malayong lugar, pero umuwi. Napakaraming mga ina yung ganyang trabaho, no, sa ating kasalukuyan, bagamat sa mga panahong ito ay tigil ang trabaho. Pero nung wala pang lockdown, no, we see women na ang lalayo ng mga trabaho, no, gabi na umuwi, nakakasalubong ko minsan, ano, tinitiis ng mga ina. Ganun po ang isang ina na talagang nag-aalala o may puso para sa kanyang mga anak, no? Kahit na malayo o kahit na saan man ang pinagkukunan ng ikabubuhay, ay ito ay kanyang titiisin. Amen, no? Thirdly, nagluluto. Inihanda na ang pagkain ng buong niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Wow, naalala ko tuloy yung mother ko, no? Kasi palibhasa yung ang aming lugar ay malayo sa bayan kung saan ako nag-aaral noon. Ay naalala ko 3 a.m. pa lang gising na si nanay, nagsasaing, nagluluto, no, para sa aming almusal at sa aming baon, no? At talagang makikita mo doon talagang ang sakripisyo ng isang ina, no, ay talagang hindi matatawaran. Minsan tulog na kami lahat, no? Siya ay gising pa, no, kasi may kailangan pa siyang tapusin, no? Siya po kasi ang aking ina ay nananahi din, no? Kailangan niya pa matapos ang pagtahi para maibenta, para din may mabili ng pagkain, no? Minsan hindi niya alam na gising pa ako noon, pero kasi ako yung panganay, no, kaya ako po yung laging nakakakwentuhan ng aking ina, no? Nagtatanim, no? Tinitingnan ang bukid at nagtatanim ng ubas, no? Nalala ko rin pa rin, no, na dahil medyo mahina noon ang aking tatay, yung kanyang baga, no, kaya bilang ako'y panganay, no, I have to step up, no? So tuwing hapon, no, after work, kailangan titingnan ko pa yung bukid, no? O pag weekend, no, kailangan nandun ako together with my mother para sa asikasuhin yung bukid na sinasaka namin na konti lang naman, no. Pero noon kitang-kita ko ng nanay, no, talagang masipag siya. Meron pa siyang lagwerta or backyard, no, sa tabi lang namin, no, na tinataniman niya ng mga gulay, no. Kaya sa probinsya, no, kahit hindi kami mayaman, no, ay hindi kami nagkukulang, no, dahil nga talagang kailangan mo lang naman ay sipag, no. So pag wala kaming ulam, kumukuha lang doon sa lagwerta, doon sa gulayan. Tapos naman naalala ko pag wala kaming ulam, no, so sinasama niya rin ako, pumupunta kami sa tabing dagat, no, at nakikipangisda kami doon sa may mga lambat, no, at pinaparty po yon at minsan punong-puno yung basket na aming dala-dala. So dito nakita ko kung gaano gumawa noon ang aking ina, and today I am seeing this in my wife, na si Sister Jo, no?
talagang maliit lang yun, pero na sobrang bilis, no, masipag, no, at talagang alam ko na ang kanyang puso ay para din sa aming pamilya. No? Hindi napapagod, no? At talagang ang kanyang ginagawa ay hindi niya pinagkakait ang kanyang lakas para sa kapakanan ng pamilya. No? Sabi nga, no, man's work, no, starts from sun to sun, but woman's work is never done. Amen? No? Ulitin ko, man's works from sun to sun, but woman's work is never done. No? Hindi nagpapahinga yung mga nanay. No? Sabi nga sa verse 27 ng ating teksto, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Amen? So pasalamatan natin yung ating mga ina na sa kanilang sobra-sobrang kasipagan. No? Kung sila man sa ngayon ay may karamdaman o tumitigil sa bahay, it is because they are limited by the lockdown, no? Or kung sila may sakit, hindi ibig sabihin nun na kanilang puso ay wala na sa pagpapalago ng ating pamilya. No? Secondly, no, the wisdom she speaks. No? Saan nyo ba nakuha yung mga magagandang ugali natin? No? No? Saan nyo ba nakuha? Di ba sa bahay? Sabi doon sa teksto natin, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. No? According to one of a great writer na si Ping Liuan, sabi niya, a child's first teacher is his mother. Pero alam niyo po ba na frankly, hindi ko matandaan yung mga bawat salita na nasabi ng aking ina sa akin. Pero it is really clear, no, in my mind, no, until now kung paano niya hinugasan yung kamay ko. Na ngayon alam ko kung paano talaga maghugas ng kamay, paano mag-toothbrush, no. These are the things na hindi man nasabi ng ina mo ay ito po ay yung experience mo, no, sa kanya ay siyang nagtuturo sa inyo more than, no, the words she says. No. Pero ang isa sa mga hindi ko pala nakalimutan, no, ay yung galit na galit siya, no, pag nagsasalita kami ng hindi maganda, no. There was one time na nahuli ako nagsalita ng bad words, ano, maga kaagad ang bibig ko, no, dahil sa sinampal ako ng tsinelas. No, minsan pag naalala natin, no, lalo na nung bata pa tayo, we give them yung parang rebellious look, no, pero looking back, no, now ay talagang puno ng pasasalamat, no, ang ating pong alay sa kanila dahil siguro kung wala yung mga experience na yon, yung papakainin ka ng sili dahil sa sobrang kung ano-ano ng pinagsasabi mo, di ba? In the Bible ay mayroong mga kabataan na nag-excel at sila po ay hinangaan ng ibang tao because of the training that their mother has been given to them. No? Ang example niyan ay si Timoteo. No? Sabi ni Pablo, sabi niya, in 2 Timothy 1 verse 5, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng inyong lolang si Loida at ni Eunice na inyong ina. Natitiyak kong nasa inyo rin ang pananampalatayang ito. So ibig sabihin, many of the things we learn today came from our parents, no? Especially from our mothers who are our first parents. No, si Jochebed, no, na nanay ni Moises, no, talagang napakalaki ng naiambag niya, no, sa character ni Moises, no, as the liberator of his people. Sabi nga ng Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? So pangatlo nating punto ay the love her heart gives. No? So hindi lang yung work of her hands, hindi lang yung wisdom that she speaks,
but importantly, the love that she gives through her heart, no? The love her heart gives. Sabi po sa teksto natin, no, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang nakakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. No? Sabi nga, no, for every success of a man, no, behind it is a woman. Diba? No? Yung dapat ang isang role ng isang asawa na babae is to intercede for her husband, to encourage her husband. Hindi yung siya pa ang dahilan kung bakit ang kanyang asawa ay hindi magiging successful. No? Siya dapat ang magpapalakas ng kanyang asawa. O bagamat nakita rin tayo ng mga passages sa Bible where women were the cause of the downfall of our heroes, no? Katulad ni Bathsheba kay Solomon at ni Delilah kay Samson. No? Kaya nga dapat, no, wives should submit to their own husband as they do to the Lord. No? In verse 23 of Ephesians 5, no, sabi doon, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. In verse 24, now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. So that's the divine order of the Lord. No? So God, husband, and then wife. So kung minsan kaya nagkakagulo because sometimes the wives wanted to get ahead of the husband. So sabi ng isa pang bahagi ng ating teksto, sabi doon in verse 28, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan at ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Wow, no? Iginagalang ng kanyang mga anak, no? Selfless for her children. Diba? Sabi doon sa Isaiah 66:13, ang pagmamahal daw ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, no, ay parang pagmamahal din ng isang ina sa kanyang anak. God comforts us as the mother comforts their children. No, naalala ko tuloy yung isang kwento, no, ng isang math teacher, no? Kasi yung kanyang estudyante, no, listen to this, na isang kanyang estudyante ay tinuturuan niya ng fraction, no? So sabi niya, anak, no, kung kung kayo po ay 10, no, sa inyong pamilya, nanay mo, tatay mo at saka yung 8 mong kapatid, at meron kayong isang pie, no? Kung ihahati mo ito sa isang pag hinati-hati mo ito ng equal sa inyong 10, ilan kaya ang inyong makukuha, no? Sabi ng teacher, no? Sabi ng ang sabi ng estudyante, umalsa siya kaagad ng kamay at sabi niya, 1/9 po, teacher. No? Nagalit yung teacher. Anak, hindi mo ba alam, no? Hindi mo ba alam kanina pa kita tinuturuan ng fraction, bakit hindi mo nakukuha? Pag 10 kayo, dapat 10. No? Pero sabi ng anak, sumagot yung bata ng estudyante, no, sabi niya sa teacher, hindi po yan ang tinuro ng nanay ko eh. Pag kami po ay naghati-hati, no, na 10 ng isang pizza o isang pie, ay lagi pong 1/9 lang ang hatian. Kasi si nanay hindi na sumasali. Binibigyan niya na sa amin ang kanyang parte. So ganun po ang, at doon na intindihan, no, ng school teacher, ng math teacher na ito, kung gaano kabuti ang nanay ng batang ito. Ano? God has always have a place, no, in His heart for mothers. Special ang mga mother sa Panginoon. No?
ito ay makikita natin sa Luke 7 verse 11 to 15. No? Sa passage na yan, no, may isang mother dyan na naawa ang Panginoon. No? Let us take a look with that passage. Sabi doon, nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Look at this, nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. Nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang may pasa nito. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Bumangon ang patay at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. No? So, dito kitang-kita natin that the heart of God, no, is moved by the heart of a mother. Kung inyo pong naalala, nung mamatay, nung about to die, yung ating Panginoong Jesus, no, yung kanyang kapatid na si John ay iniwan niya sa kanyang ina. No? Hindi sa tatay, no, kay Joseph, hindi sa kanyang mga ibang mga kapatid, kundi sa kanyang nanay na si Maria. So, kaya nga, just as God has special heart for the mothers, so this church has a special heart for our mothers. Kaya ipag-pray po natin yung ating mga nanay. No? So, samahan niyo po ako sa isang prayer para sa ating mga nanay. Hallelujah. Salamat Panginoon sa mga nanay, salamat sa kanilang pagsisikap, salamat sa kanilang pagtitiis, Panginoon, at salamat o Diyos na ibinigay niyo sila sa amin, O God. Salamat sa kanilang mga kamay na nag-alaga sa amin, Panginoon, nagkarga sa amin, Panginoon, naglilinis ng aming mga bahay, Panginoon, at napakarami pang mga gawain na hindi sinusukuan, Panginoon, ng isang ina, O God. Salamat sa kanilang mga puso na handa laging magtiis para sa aming mga anak nila, Panginoon. Thank you for giving them to us, Panginoon. We also pray for single moms, Panginoon, na bagamat, O Diyos, sila lang ang nag-aalaga o nagtataguyod ng kanilang mga pamilya, Panginoon, sila po ay binibigyan mo pa rin ng lakas, binibigyan mo pa rin sila ng kanilang pangangailangan, Panginoon. I pray for the children na ang iba ay hindi na tumanda na lang at hindi na nalaman kung sino ang kanilang tatay, Panginoon. Bagamat, O Diyos, ganito ang kanilang sitwasyon, ay patuloy na binibigyan mo sila ng pag-asa. At Ikaw, O Diyos, ay naging ama ng kanilang pamilya at ang kanilang pamilya ay nakukumpleto, Panginoon. We are also praying, Panginoon, for mothers na hindi naman nagkaroon ng anak, nag-adapt lang, Panginoon. Salamat sa kanilang puso na kahit hindi nila kadugo ang kanilang mga anak, Panginoon, patuloy nila itong inaaruga na katulad ng isang kanilang anak, Panginoon. Salamat sa mga nanay na narito sa church, Panginoon, sa mga matatandang mga nanay, sa mga batang nanay, Panginoon, sa mga patuloy na nagbibigay ng kanilang oras para sa mga kabataan, Panginoon, na hindi naman nila kadugo, ngunit dahil sila po ay narito sa church, Panginoon, sila po ay nagkakaroon ng isang puso, Panginoon, dahil nakikilala sila sa iyo, nagkaroon sila ng isang puso, Panginoon, na nag-aaruga, Panginoon, ng mga bata, Panginoon, na hindi naman nila kadugo, Panginoon. Salamat sa kanila, Panginoon. Bless every mothers, Panginoon, hindi lang sa church na ito, kung hindi the mothers all over the world, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay. Sila po ay aming pinaparangalan sa araw na ito and the rest of their lives, Panginoon. Salamat sa iyong mga aral sa araw na ito. At kami patuloy, O Diyos, na magmamahal, Panginoon, at patuloy namin igagalang ang aming mga ina, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito ang nagkakaisa naming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen. Hallelujah. Giving is part of worshiping.
To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.